Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos na walang bayad na pabor ng Diyos at hiwalay sa gawa ng tao, sariling pagsisikap. Ito ay kaloob ng Diyos sa mga naglalagak ng pananampalataya, pagtanggap at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, kabilang ang kanyang ebanghelyo. Efeso bilang 2, talata 8 hanggang 9, Marcos bilang 1, talata 15, at Roma bilang 1, talata 16. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isa at buktong na anak, na si Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas. Ang kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at muling pagkabuhay. 1 bilang 3, talata 16 at Galatia bilang 4, talata 4 hanggang 5, Unang Korinto bilang 15, talata 1 hanggang 4. Ang tao ay makasalanan sa likas na kalikasan mula nang si Adan at Eva ay sumuway sa Diyos sa halamanan ng Eden. Genesis bilang 3. Dumating ang kamatayan at ang kasalanan ay naipasa sa buong sangkatauhan. Roma bilang 5, talata 12. Tayong lahat ay nasa ilalim ng kasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma bilang 3, talata 9 at talata 23. Kailangan natin ng tagapagligtas sapagkat hindi natin kayang kitain ang ating kaligtasan. Roma bilang 6, talata 23. Ni malinis ang ating kasalanan sa pamamagitan ng mga handog ng hayop sa kautusan ni Moises. Hebreo bilang 10, talata 1 hanggang 5. Kaya't ating pinagtitibay na ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ng walang mga gawa ng kautusan. Roma bilang 3, talata 28. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya upang ito'y maging sa biyaya. Roma bilang 4, talata 16. Itatakwil ba natin ang mabubuting gawa o ang pagsunod sa mga utos ng Diyos dahil tayo'y naligtas na sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya? Hinding-hindi. Ang ating mabubuting gawa at pagsunod sa Diyos ay pagpapahayag ng ating pasasalamat. 1 bilang 14, talata 15, unang 1 bilang 5, talata 1 hanggang 3, at maninaw na ebidensya ng ating pananampalataya at kaligtasan. Santiago bilang 2, talata 26. Alam mo ba na ang mabuting puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga? Mateo bilang 7, talata 17. Gayun din ang mga anak ng Diyos ay nakikilala sa kanilang katwiran. Unang 1 bilang 2, talata 29. Tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng matuwid at banal na buhay na kaayon ng mga tagubili ng ating Panginoong Hesukristo. Unang Pedro bilang 1, talata 14 hanggang 16, Tito bilang 2, talata 12, Efeso bilang 4, talata 24. Ang ebanghelyo na nagwawaksi ng kamatayan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga nagsisisi at sumasampalataya. 2 Timoteo bilang 1, talata 9 hanggang 10, Marcos bilang 1, talata 15. Ang pagkakatawang tao ni Hesukristo. Sa takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Galatia bilang 4, talata 4. Sa pamamagitan ng himalang kapanganakan mula sa isang birhen. Lucas bilang 1, talata 30 hanggang 35. Iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit at nag-anyong alipin na kahalintulad ng tao. Pilipos bilang 2, talata 6 hanggang 7. Mikas bilang 5, talata 2. Siya ang katuparan ng ipinangakong tagapagligtas. Mateo bilang 1, talata 20 hanggang 23, si Kristo na Panginoon. Lucas 2, talata 11. Si Jesus ay Diyos na nahayag sa laman. 1 bilang 1, talata 1 hanggang 2, 14, at Isaiah bilang 9, talata 6. Isang fundamental na pananampalataya na nagbababala at naghihiwalay sa atin mula sa mga huwad na apostol, manggagawa at antikristo. 2 Korinto bilang 11, talata 4,
ikalawang 1 bilang 2 talata 7, at unang 1 bilang 4 talata 1 hanggang 3. Ang kamatayan ni Hesukristo. Ang kanyang sakripisyong katawan at dugong dumaloy sa krus ng Kalbaryo ay naging minsan at magpakailanmang haing pangtubos sa ating ikalawang kamatayan, pagpapatawad sa ating mga kasalanan at pagbabalik loob natin sa Diyos. Roma bilang 5 talata 8 hanggang 11 at 17, Hebreo bilang 10 talata 10 at 14, Hebreo bilang 9 talata 12. Siya ay inilibing, bumaba at nangaral sa mga espiritu sa bilangguan sa kailaliman ng lupa. Unang Pedro bilang 3 talata 18 at unang Pedro bilang 4 talata 6. Pinangunahan niya ang mga bihag pataas sa kalangitan. Epeso bilang 4 talata 8 hanggang 10, Roma bilang 2 talata 12 hanggang 15. Ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay ng ikatlong araw bilang unang bunga ng pagkabuhay na muli na nasaksihan ng mga apostol at maraming banal. Unang Korinto bilang 15 talata 4 hanggang 6 at talata 20 hanggang 22. Ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay ng kanyang pagkadiyos at katiyakan ng kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Roma bilang 1 talata 4 at 1 bilang 11 talata 25. Siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos na may kapangyarihan at otoridad sa lahat ng nilikha. Marcos bilang 16 talata 11, Epeso bilang 1 talata 20 hanggang 23. Ang kaluwalhatiang taglay niya kasama ng Ama bago nilikha ang sanlibutan. 1 bilang 17 talata 5. At ngayon malinaw na ipinahayag sa atin. Kolosas bilang 1 talata 15 hanggang 18. Ang katiyakan ng ating kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. 1 bilang 10 talata 27 hanggang 30. Ang patotoo ng Diyos ay higit kaysa patotoo ng tao. Unang 1 bilang 5 talata 9 at talata 11 hanggang 13. Ang kanyang mga pangako ay tiyak at kailanman ay hindi lilipas. Lucas bilang 21 talata 33. Tayo naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya sa muling kapanganakan ng Espiritu Santo. 1 bilang 1 talata 12 hanggang 13, Galatia bilang 3 talata 26 at Tito bilang 3 talata 5. Sa sandaling tayo'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo o Ebanghelyo. 1 bilang 11 talata 25 at 1 bilang 5 talata 24. Tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo hanggang sa pagtubos ng ating katawan sa muling pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Epeso bilang 1 talata 13 hanggang 14, Roma bilang 8 talata 23, Tito bilang 2 talata 13. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus? Roma bilang 8 talata 32 hanggang 34, talata 35 hanggang 39. Ang Diyos ang may hawak ng hinaharap. Ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Roma bilang 8 talata 28, Roma bilang 5 talata 5. Kung tayo'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang biyaya, Roma bilang 5 talata 1, dadalhin din tayo ng Diyos upang magpatuloy sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Roma bilang 8 talata 29 hanggang 30.